Bago tayo magsimula mga master, maraming salamat sa inyong suporta sa ating munting channel. Thank you so much. Magsisimula ang bahaging ito at nakikita natin ang babae na may suot na maskara at sinasabi ng babae. Napakaingay nitong mga loudmouth, mabuti pang pumunta muna ako sa mundong ito para protektahan ang hari ng demonyo at takasan ito. Ikaw ang lalaking iyon ay dapat na dumating sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay dumating ang uncle ng batang babae sa lugar na ito at sinabing ako si Ming Tian sa kanya. Humarap sa demonyo gang commander. Oo, at nakatingin sa kanya. Sabi ng babae, nasaan ang demonyo? Bakit hindi ko nararamdaman ang kanyang aura sa mundong ito? Sinabi ng uncle ng batang babae sa batang babae na naliwanagan ng Demon Lord na nakatanggap siya ng isang nakakatakot at trahedya. Guardian, tanong ng babae kay Seer, hiniling ko sa iyo na protektahan ang Demon Lord pero ikaw. Ibinigay ang Demon Lord sa isang hindi kilalang tao. Sinabi ng uncle ng batang babae sa babae na hindi ito ang Diablo kundi ang Diablo. Na nagpilit sa kanyang mga nasasakupan na umalis ay sinabi niyang mananatili siya sa senior na yon. Ang sabi mo, nasaan senior? Tingnan ko at sabihin ni uncle sa babaeng yon. Ang demonyong commander, ang hari ng demonyo, ang nagpilit sa subordinate na ito. Umalis din, sabi niya mananatili siya kay senior pero sabi ng babae, uncle. Asan itong senior na sinasabi mo? Patnubayan mo ako rin kapag pareho silang papunta sa bundok. Nayon sinasabi ng tiyuhin sa babaeng demonyong commander na mas maganda ka sa hitsurang ito kaysa sa naunang, ngunit naiirita ang babaeng sa sinabi ni uncle. Itigil ang pagsasalita ng walang kabuluhan at pangunahan ang paraan. Pagkatapos sabi ni uncle, magiging tayo. Doon sa lalong madaling panahon ang Diablo ay nasa mountain village sa unahan. Nang makita ng isang batang babae ang nayon ay nakita niyang kakaiba ito sa maliit na ito. Village ay tila ordinaryong kakaiba, ngunit ito ay malinaw na may mga nakakatakot na twist rhymes at twist. Natutulog ang mga prinsipyo na susundin mo ako ng malapitan, kung hindi man kung may mangyari ay hindi ko gagawin. Maprotektahan ka ng nakatatanda na binanggit mo ay naninirahan sa pag-iisa sa nakakagulat na kuwebang ito na sinasabi ng isang tiyuhin. Babae at mo SCHW, ito lang isang ordinaryo villager's bahay at ang babaeng yon ay nag-iisip na ordinaryong may pagpatay sa lahat ng dako dito mountain village. Kung ordinaryo lang talaga itong bahay na bato at ngayon palang marating nilang dalawa ang lugar na iyon. Sumama sa akin si commander ng demonyo. Hindi kalayuan ang tirahan ng senior. Pagkatapos nito ay nakita namin si Lin na nag-aani mga prutas ng peach at sinasabi niya na nag-iwan ako ng isang basket para sa aming sarili upang kainin at ipinamahagi ang natitira sa mga taga-nayon. Na matitikman din nila ang mga peaches na pinalaki ko. Ang mga tagahanga, dalawang alagad, ay nanunood ng lahat ng ito mula sa ibaba at sinasabi ni Zishen. Sinasabing ang mga flat peach ay namumulaklak at namumunga tuwing 3,000 taon at mature kada 3,000 taon. Sa Master's Courtyard ay mabilis silang nag-mature at isang mahiwagang gamot ay naibigay ng casual na sinabi ni Lurang na ito ang kahangahangang guro. Paraan ng pagsasaka ay hindi na mahuhulaan at lay fan daw kayong dalawa. Sumama ka sa akin ngayon. Ay tumunog si Lu na isinara ang pinto at habang nauna ang kanyang paa, nahulog sa isang sapling nakahiga sa lupa. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang halaman na ito ay ang puno ng mundo na nasa anyo ng halaman at pinulot ni Lin ang halaman na iyon at nang makita siya, Lin ay nagsimulang magsabi, bakit may sapling dito? Baka may nagpadala sa nayon. Pagkatapos Lin sabi sa kanyang dalawang disciples, ang pagkakataon lang ay narito si Lu upang turuan ka kung paano magtanim ng mga puno pareho. Nagulat sila nang marinig ang mga salita ni Lin at iniisip ni Zuan ang pakiramdam na ito. Original power ng mundo sa parehong oras. Lurang ay iniisip din na ang sapling na ito ay halatang halos tuyo, kaya bakit nagbibigay ba ito sa akin ng pakiramdam ng vitality? At ngayon ay tinuturuan ni Lin ang kanyang dalawang disipulo tungkol sa pagbabalak ng abangan. Ang pagtatanim ng mga puno ay iba sa pagtatanim ng mga gulay. Sa pagtatanim ng mga puno, kailangan mong maghukay ng malalim. Tandaan ang mga tuntunin. Maghukay ng malaking butas ng halaman sa gitna. Kumalat ang mga ugat. Huwag iangat ang mga seedlings. Tapakan ang mga ito. Patag-patubigan ang mga ito ng sapat at ibuhos ng sapat na tubig.
Nagtatanong Naon para magdala ng tubig si Naon nagdadala ng tubig ngunit siya ay nakatingin sa unahan at pag-iisip noong nakipaglaban ako sa 10 dakilang immortal bago ko naramdaman na nakikipagtulungan ito sa akin upang labanan ang mga immortal mula sa labas ng mundo. Bakit ito nahulog sa mababang kaharian at ganito ang hitsura at nakatingin sa puno ng mundo? Ang maliit na batang babae ay nag-iisip na ang puno ng mundo na ito ay malinaw na dumaan sa isang mahusay na labanan at napakatalino kaya tumagal ito. Kublihan dito ngunit walang Zen Wang Chi kahit na pinoprotektahan ito ng nakatatanda ay gagawin ito. Unti-unting nalalante tapos sabi ni Lin habang binabalutan ituwid ang mga sapling at pinakatabunan ng lupa. Mahalagang bagay para sa isang puno ay ang mga ugat nito kung ang mga ugat ay maaaring tumagos ng malalim ay tumutukoy sa hinaharap na taas ng ang puno. Kung hindi matatag ang mga ugat kahit gaano pa kataas ang paglaki nito ay mababali lang kapag dumaan ang malakas na hangin. Pagpapala mangyaring tandaan na kung ang pundasyon ay hindi malakas ang lupa ay mayayanig at iniisip ni Naong lumaki ako. Masyadong mabilis siguro oras na para palakasin ang skills ko master ay nagpapaalala sa akin ng ang batang babae ay nagpapaalalaing tungkol sa nakaraan niya sa nakaraan buhay na nabigo kong salakayin ng Immortal King dahil sa ang mga bitak sa aking nakatatanda sa paglilinang ay nagpapaalala sa akin ng dahilan ng aking kabiguan sa buhay na ito na dapat kong sundin ang aking seniors at linangin sa perpekto at zishan ay pag-alala sa mga salita ni Lin. Sinasabi sa amin ni Master na dapat tayong maglagay ng matibay na pundasyon at maingat ang L-Rang. Ang pagmamasid sa paraan ng paglalagay ng mga ito ay lumabas na ang pagtatanim ng mga puno ay ganito. Tapos sabi ni Lin okay oras na para bigyan natin ng peaches ang lahat at marinig ito ng batang babae. Naging napakasaya at sabi ni Kuya sasamahan kita pagkatapos ng ilang oras pareho. Dumating ang tiyuhin at ang babae at si Tito ay nabigla habang nakatingin sa unahan at sabi niya. Ang hari ng demonyo ay nasa unahan at ang babaeng yon ay nagsimulang mag-isip pagkatapos makita si Leon walang bakas ng isang magsasaka dito. Taong ang 2 binata sa tabi nila ay magiging immortals na sila para silang mga langgam pero naglakas loob sila. Walang paggalang kay ECT ang Demon Lord at inilagay ni Lin ang kanyang kamay sa ulo ng batang babae nang makita ito ng batang babae. Galit at sigaw kay Lin sino ka ba ang lakas ng loob mo act kaya matapang ngunit ang maliit? Sabi ni babae sa babae na yun bawal bastos si Lin tanong ng batang babae. Kumikinang ang taong ito na kilala mo kaya sinabi ng maliit na batang babae na kapatid SH ginamit niya. Siya ang magiging maid ko at maririnig ito Lin sabi sa lurang al ikaw lurang hinihiling ko sa iyo. Continue pagbibigay ng mga pitch na ito sa mga taong dadalhin ko nagniningning sa bahay ng babae una at lurang sabi ni iwan mo sa amin. Master at pagkatapos makinig sa Lin nagulat ang babae at nagsimulang sabihin ito. Ay mature lamang pagkatapos ng 3 yugto ng 3,000 taon ay nakumpleto flat pitch. Gusto nilang ibahagi ito ng libre at dinala ni Leon ang babaeng iyon sa loob ng kanyang bahay at sabi sa babae isa itong hamak na bahay ngunit nagulat ang babae at iniisip ang Forbidden Land na parang ang kataas-taasang ipinagbabawal na lupain hindi nakakagulat na hindi ko makita sa pamamagitan niya siya ang Panginoon ng The Forbidden Land at si Leon nakangiting nagbibigay sa kanya ng isang prutas ng peach at sinabi sa kanya na pagod ka na pagkatapos pumunta sa lahat ng paraan nagkataon na ang mga puting peach ay. Sa ngayon kumain tayo ng isa at kinuha ng babae ang prutas na peach at siya ay nag-iisip. Flat peach hindi inaasahang nagbigay sa akin ng ganoong regalo ng isang patag na peach kung anong uri ng kapangyarihan. Ito ba habang nagpupuno ng tsaa sa tasa Lea fan tanungin mo yung babaeng dumating pero gusto mo. Para kunin Exening palayo pero sabi ng batang babae Ganga lahat ay nakikinig sa kagustuhan ng seniors umiiyak ang batang babae at sabi ni Exening ay hindi. Gustong umalis Big Brother Le Fan ay nag-iisip habang kumukuha ng isang tasa ng tsaa na tila na ang kanilang mga kaaway sa labas ay may. Hindi pa sila naparusahan at grabe talaga itong binibini at ang dalaga at tinanong ni Lin ang babae tapos ikaw ba? Balak magstay dito may ningning at ang sabi ni Girl Leon G ay payag. Salamat sa mga nakatatanda sa pagtanggap sa akin Leon sabi sa babaeng yun gayunpaman simula nang manatili ka.
Kailangan mong gawin, alam mo ba kung paano gumawa ng gawaing bahay at iba pa ang pandinig ni Leia. Mga salita ng mga tagahanga na iniisip ng batang babae sa bahay gawaing bahay. Ako ay isang henerasyon ng mahika. Commanders, pero sa tingin niya ay dito muna kayo magstay sa gawaing bahay at iba pang bagay ay big deal at mahirap mag-aral, sabi ng babae na handa akong gawin, pero may nararamdaman yung babaeng. Tapos tumingin kami sa ibang lugar na natural disaster. Nangyayari sa lugar na ito pagkatapos ay nakita namin ang kaharian ng mga espiritu na mayroong isang tao dito. Lugar kung sino ang gumagawa ng isang natural na sakuna at sinasabi niya Master Cho ang pagbuo ng 99 na mundo ay nagsimulang maghanda para sa pag-activate at ang pinuno ay pagsasabi ng sa loob ng ilang sandali matapos itong i-on ang Shinon Realm sa gitna ng pagsasanib ay magiging pink na ulat sa branch hall pagkatapos ng lahat ng banal. May pakialam din ang lupa sa mga posibleng bawal na bagay kung saan ang Yamyuanan at ang iniisip ng pinuno na ito ay si Elder XO mula kay Esching sa branch hall ang matanda. Aktwal na dumating ng personal at ang sect master ay lumapit sa pinuno at sinabing nakilala ko si Elder Kanta dito, hindi na kailangang magsabi ng oo, ang mamamahala sa pagsasanib na ito at babantayan ako ng 7 gintong immortal mula sa sangay kung hindi mo gagawin. Hanapin ang bawal na binanggit mo, ang kahihinatnan ng panlilinlang sa sangay at ang sabi ng pinuno ay ang mga nasasakupan ko. Naiintindihan. Pagkatapos ng ilang oras ay nakikita natin ang isang forma sayon na nagbubukas at dito lugar doon ay isang sect master at ang ilang mga tao na nagsasalita ng fusion formation ng daan-daang realms buksan. Pagkatapos nito ay nagbabago ang eksena at nakita namin ang magulong dagat ng walang laman, maraming tao sa lugar na ito at isa sa kanila nagsasalita. Sa pagkakataong ito ang aming 4 na pangunahing sekta sa hilagang teritoryo ng Immortal ay nagpadala ng kabuuang 1 gintong Immortal, 25 Heavenly Immortals at halos 100 misteryosong Immortals yon. Immortal Lord's Formation Breaking Song, siguradong makukuha ito ng ating sekta pagkatapos ng habang nagsisimula ang thunder sa kalangitan, ang kapaligiran ng lugar na ito ay nagsisimulang magbago. At nang makita ito ng pangalawang Panginoon ay labis siyang nagulat at sinabi kung ano ang nangyayari at maging ang una. Nagulat si Master dito at kinausap ng pangalawang Master ang unang Master na kapatid, sa pakiramdam ko ay ganito ang mundo. Lalamunin kaagad sila ng pag-atake ng kulog mula sa langit sa itaas nila nang makita nila ito. Sinubukan ng pangalawang Master na pigilan ang pag-atake ng thunder na yon at itigil din ito at ng usok lugar na yon at bahagyang nasugatan ang pangalawang Master sa pag-atake ng thunder na yon at tinanong ng unang Master ang pangalawa. Master, kamusta na kaya ang pangalawa Master? Sabi ko, hindi big deal. Hindi ko lang alam kung nasaan ang kalaban na ito. Tapos lumapit sa kanilang dalawa ang matanda at sabi ng matanda, darating ang tunay na banta mula sa magulong dagat at kilala ng unang guro ang matandang ito na si Master Kung Ming at ang matanda ay patuloy na kapatid. Lin Kao, please hanapin mo si Josa Linger at sa Zenning agad sa ganyang laban. Natatakot ako na kailangang kumilos si Senior Lee. Sa huli umakyat ako para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas ng hangganan at ngayon sila umalis sa lugar na yon at ang matanda ay umakyat sa langit at siya ay tumingin sa unahan. Nagulat siya na may parang black hole sa harap nito at maraming evil energy sa loob niya. At ang enerhiyang yon ay nagsimulang magmukhang isang nilalang at sinusubukan ng mga elder na gamitin ang kanilang kapangyarihan at kasabay nito ang ng pangalawang Master ay pinapanood din ang lahat ng ito mula sa malayo at naiintindihan ng pangalawang Master na ito ay mangyayari. Mapanganib at ang enerhiyang yun ay nagsimulang umakit sa matandang yun patungo sa sarili nito dahil sa kung saan ngayon ay nagsisimula ang matanda. Humaharap sa maraming problema ngunit may dumating at hinuli ang matandang yun. At pinakiusapan ng lalaki ang matanda na umalis dito ng mabilis at sinabi pa ng lalaki na kailangan nating hanapin si Leon, kailangan nating puntahan. Sa kanya pagkatapos nito ang eksena ay lumipat patungo sa Leon. Lin ay iniisip ang tungkol sa panahon. Last time masasabing kakaiba ang panahon pero sa pagkakataong ito malaking pagbabago na lang nung babae at Linger. Halika, tumawag Leon at kapag narinig ni Leon ang voice nilang dalawa ay nakukuha niya. Nagulat at lumapit silang dalawa sa harap ni Leon at kinakabahang sinabi kay Leon, Senior Lee, anong mali, Shannon?
Ang kaharian ay tila nahaharap sa isang sakuna. Narinig ko ang ilang mga nakatatanda na nag-isip na maaaring mayroong isang bagay na nakakatakot sa ang magulong dagat ng walang kabuluhan na gustong sirain ang Shannon na totoo at pagkatapos makinig. Sa kanilang dalawa ay nabigla si Leon at iniisip niya kung ano ang sisira kay Shannon. Real totoo ba ito? Tapos sabi nung girl sa batang babae, Demon Lord, dapat ba akong lumabas at kumuha? Tingnan mo, pero sabi sa kanya ng maliit na babae, may mga senior dito, naghihintay lang sa amin yung lalaki. Lumapit sa lugar na yon at sinabing hilingin ni Daguno na makita si Senior Lee at makita ang lalaking yon. Tinawag siya ng bata na ama at nagulat si Leon sa narinig at tinanong niya ang bata. Siya ba ang tatay mo? Kung ganyan, hilingin mo silang pumasok sa loob. Tapos yung sa bata. Pumasok si tatay sa loob at sinabi kay Leon na kinakabahan si Senior, may masamang nangyayari sa labasan namin. Tingnan mo, at natagpuan ang isang nakakatakot na whirlpool na nagmumula sa magulong dagat ng kawalan. Natatakot akong walang tao sa Shannon Realm. Maaaring pigilan siya at Leon mas kabahan pagkatapos marinig ito at wala siyang alam na sasabihin sa mga yon, mga tao, ngunit iniisip niya ito, anong magagawa ko kung magugunaw ang mundo ako? Hindi kahit isang magsasaka, walang kahit na mamatay ka, kailangan mong mamatay sa estilo dapat. Huwag kang mahiya sa harap ng iyong mga alagad. Pagkatapos ay tumalikod si Leon at sinabi sa batang babae, Gia, magbuhos ng tsaa. At pagkarinig nito ay nagulat ang ama ng bata at sinabing sa ganoong kalmadong pag-iisip, maaari bang maging ligtas ang kaharian ng Shannon? Tama siya. Ay talagang isang pambihira. Senior Lee, kalmado pa rin dito. Oras. Tapos yung babae gumagawa ng tsaa para sa Leon at sa sandaling iinom na ni Leon ang tsaa ay nalaman niyang malamig ang tsaa at inihulog ni Leon ang tsaa na ang puno ng mundo, at nang makita ng lalaking ang puno ng mundo ay mas nagulat siya dahil nakikita niya ang mundo. Puno sa kauna-unahang pagkakataon at kasabay nito ang sinasabi niya noong nakaraan, ang puno sa mundo ay tila hinahabol ng mga tao mula sa kabila ng hangganan. Ngayon ay tila si Senior Lee ang tumulong dito ng isang tasa ng tsaa. Maaari talagang gawing glow ang puno ng mundo. Pagkatapos nito ang eksena ay nagbabago at nakikita namin ang isa't isa sa magkaibang lugar at ang lugar na ito ay sinusubukan ng isa pang mundo na pagsamahin at maraming enerhiya ang lumalabas mula sa lugar na iyon. At nang makita ng batang babae na ito ay nagulat siya at nagsimulang mag-isip na ito ay isa pang mundo na puwersahang pinagsasama ang Shannon bilog na ito. Hindi na humawak kay Senior, bakit hindi ka pa kumilos? At pumunta si Leon sa World Tree at sinimulang tingnan ito at sinasabi niyang buhay talaga ang punong ito. Kung talagang nawasak ang mundong ito bilang isang mortal, hindi ka dapat maghanap ng gulo. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ng puno na malapit nang mabawi ang buhay nito sa sandaling ito? Pagkatapos ay sinabi ni Leon kay Lurang, Lurang, ituturo ko sa iyo ang isa pang paraan ng paglilinang. Kumuha ka ng basin ng tubig muna at tumunog si Lu para kumuha ng tubig at sinasabi ni Lee Fan si Luna. Tubig sa tamang oras at takpan ng mature na lupa. Kung magiging maayos ang hula, ang mga ugat ng puno ay mapupuno at ang mga batang dahon ay mabilis na tatubo. Pagkatapos nito ang eksena ay nagbabago dahil sa leaf fan. Pagtatanim muli ng World Tree. Ngayon maraming enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa loob ng World Tree dahil sa kung saan ang ibang mga mundo. Nagsasama ito, nagsimulang magsara at ito ay masakit sa pinuno at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig at siya nagsimulang sabihin kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa puno ng mundo dahil ngayon ito ay lumalaki. Muli pagkatapos nito ay marami tayong nakikitang mga magsasaka na nais pang panatilihin yon. Formation at lahat sila ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang mapanatili ang porma sayo na yon, ngunit dahil sa kapangyarihan ng puno ng mundo, ang kanilang porma sayon ay nasira at ang lahat ng mga magsasaka ay nagsimulang mag-alab sa apoy, ngunit ang pinunong iyon ay halos hindi niya mailigtas ang kanyang sarili mula sa apoy na iyon at sinasabi ng pinunong iyon na ito ay isang porma sayon na kahit na si The Golden Immortal hindi matitinag kung ano ang nasa Forbidden Area at ngayon ay madilim na. Ang mga ulap na naroroon sa Mountain Village ay nawala at ang kalangitan ay naging malinaw at nakikita ang lahat ng ito. Nagulat ang tatlo at sinasabi ni Zishan na ito ang pamamaraan ng guro. Ang pag-abot sa langit ay ito lang at nagsimulang mag-isip si Lee Fan pagkatapos makinig sa kanya.
Mga salita anong ginawa ko ano sila ang pakikipag-usap tungkol kay Lurang ay napakasaya at sabi ng magtanim ng puno wala nang mas maganda pa sa pagtatanim ng mga punong ginawa ko desisyon na gusto kong umasa sa pagsasaka para linangin ang pamamaraan ng pagpatay na magpapanginig sa mga bituin sa langit na. Sabi ni girl kumpara sa iba ngayon pwede mo ba talagang gamitin ang world tree sa ganitong paraan at sinasabi ng batang babae. Tanga hindi niya ginamit ang world tree ito ang nagbigay ng world tree ng magandang pagkakataon na mabuhay hanggat langit at lupa at si Leon ay nakaistilong nagsasabi sa kanilang lahat isang bulaklak isang mundo isang dahon isang bud bilang. Hanggat binago mo ang iyong estado ng isip hindi ito isang tanawin at pagkatapos makinig sa Leon lahat ng mga tao ay ang pagsasabing ang kapahamakan ng pagsira sa langit at lupa ay ang tanawin lamang sa mata ng guro pagkatapos ay naiintindihan ng monghe. Sobra-sobra ang mga salita ni fans at sabi niya nakikita ko master naiintindihan ko si Junior kuya. Chin ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay sa Shinen pagkatapos nito ang eksena ay nagbabago. Shannon Realm sa isang tiyak na sekta at sa lugar na ito maraming tao ang lumuhod at nagsimulang magsalita ng World Tree. Lilito purihin ang puno ng daigdig lagi akong magiging lingkod mo pagkatapos nitong makita natin. Zimen's sect isa sa mga partikular na sekta sa Do Realm Destruction ay nangyayari. Sa lugar na ito umuulan ng apoy maraming dumadagundong na nangyayari marami. Pinapatay ang mga tao dahil dito at sinasabi nila kung ano ang nangyari ang mapanirang puwersang ito ay iba sa. Bago ang lahat ng parehong ang mga nakababatang henerasyon ay mamatay pa rin ang pinuno. At ang sect master ay pinapanood ang lahat ng mga bagay na ito at ang pinuno ay nagsasabi na ito ay imposible ang makalupang espiritu. Ang mundo ay hinihila ng kung anong puwersa at sinasabi ng sekta master na tulala ka. Ang pagsasama-sama ng ibang mga mundo ay hindi posible kung ikaw ay magtatagumpay. Maraming mga magsasaka ang tumatakbo upang takasan ang pagkawasak na yon at kasabay ng mga taong yon ay nagsasabi na magmadaling tumakas. Sa sandaling mangyari ang walang humpay na kaguluhan maging ang mga immortal ay mamamatay walang kawala. Ang boundary wall ay nasira ang mundong ito ay malamang na mawawasak. Ginagamit ng sect master ang kanyang kapangyarihan at sinasabing ayaw nating mamatay kaya magmadaling pumasok ang lahat na may kapangyarihan. Ang sect master ay nagpatawag ng isang napakalaking bell at lahat ng mga magsasaka ay pumasok sa loob nito upang sila ay maligtas mula sa napagkasira sa ilang sandali at ang mga pinuno ay nagsasabi sa pagkabigo na hindi nasira ang daigdig ng mga espiritu sa lupa. Isang iglap at ang sect master ay nagsasabi na mayroon ka pa ring lakas ng loob na sabihin na kahit na ang pagbuo ay naging nawasak ang pagsasama-sama ng lahat ng antas ng pamumuhay ay maaaring hindi titigil at hindi natin alam kung anong kakilakilabot na mga bagay ang mangyayari. Itinuro ni Elder ang isang lugar at sinasabing tignan mo Helmsman Shannon Realm tayo. Lahat ay pinamumunuan ng Shannon Realm at ang mga pinuno ay nagsasabi na imposible lamang ang mga matataas na mundo. Maaaring puwersahang sumipsip ng mga mababang antas ng mundo ang Shinon Realm ay isang Shinon interface lamang. At ang sect master ay nagkiskes ng kanyang mga ngipin at sinabing hindi lang kami lahat 99 na interface. Ay naaakit ng Shannon Realm parang may malaking mystery sa bawal na lugar na yon ngunit pagkatapos ay ang kanyang bell break. At ang kapangyarihang yon ay makikita sa kanilang lahat at pagkatapos nito ay isang napakaliwanag na liwanag. Nagniningning sa lugar na yon pagkatapos nito ay hindi sinabi sa amin kung ang mga taong yon ay buhay o patay pagkatapos nito ay lumipat ang eksena at nakita namin si Leon na nagsasalita ngayong naayos na ang usapin may isang bagay. Noon pa man ay gusto kong gawin ito nagkataon na lahat ay naririto at umaasa. Nakangiting sabi ng lahat matagal ko nang gustong magtayo ng maliit na patio pwede ba ninyo akong matulungan? Kamay at ang babae at sumang-ayon na tumulong kay Leon at parehong gustong gawin ang gawaing ito. Masaya at sinabi rin ng bata na si Yuching ay napakahusay sa pagkakarpintero maaari mong iwanan ang lahat. Ang gawaing paggawa ng kahoy sa akin at ngayon ang lahat ay tumulong kay Leon sa kanyang trabaho. At sa parehong oras Lei Fan ang sabi ay okay magsimula na tayo nakaisip na ako ng bagong pangalan para sa courtyard.
Bakuran kaya tatawagin ko itong walang kapantay na leisure court pagkatapos ng ilang oras na ginawa nila. Ang trabaho nila at sinasabi ng tagahanga ni Leia ang kaliwa ay tila mas mataas ito ay maganda. Para magkaroon ng level na parang halos tapos na at ngayon ay natapos na nila ang kanilang trabaho at natutuwa si Leon dito at tuwang-tuwa ang lahat pero may nagsabi. Hindi maganda si Leon, siya ay may grupo ng mga itim na tinatawag na The El Banal na sekta at lalaban sa aming nayon kalahating oras na ang nakalipas maliit. Mountain Village entrance sa Mountain Village na ito ang pinuno ng sect master. At ang ilan sa kanyang mga tao ay dumating at lahat sila ay nagsasabi na Yang Tianan ang banal. Sector Selo ay dumating upang humingi ng labanan at narinig sana ni Leon ang boses ng lahat. Sa kanila ngunit tinanong niya ang kanyang mga alagad, may narinig ba sa inyo tungkol sa Suo banal na sekta? Pero sabi niya hindi kailanman narinig na hindi lang sila ay grupo ng mga hooligans at ang sinasabi ng batang babae na ang isang grupo ng mga bumpka ng bansa mula sa mas mababang mundo ay hindi alam ang tungkol sa immortal na puwersa. Sabi ng batang babae tulala, sa tingin mo ba ay hindi talaga alam ng lalaking ito na nagligtas sa mundong ito ng may pagmamaliit? Ang nayon, sabi ni Elder kay Leon, nagkaroon na ako ng masasakit na salita sa iba ngunit hindi kami maaaring magalit at tinanong ni Leon ang nayon Elder. Marami bang tao sa kabila, kumusta ang pangangatawan mo? Kaya ang sabi ng matanda nayon kay Leon hindi gaanong maganda at walang mga kabataan kundi matatanda lamang matapos makinig sa village elderly. Ang lay fan ay nagsimulang mag-imagine tungkol sa mga taong iyon. Ang isang grupo ng matatandang lalaki ay nagsasagawa pa rin ng blackmail kung bakit ito katulad ng Earth. Grupo sa kasabi ni Leon sa kanyang alagad Longningan Jangan Deduk Kapigay, makilala ang mga lalaking ito. Sa sandaling marinig nila ang utos ni Lin ay nagsimulang magningning ang kanilang mga mata at ang mga taong ito ay nagsasabing mangyaring master ito. Tiyak na matupad ang misyon nito. Pagkatapos nito ay nakita natin ang pinunong nagsasalita. Dahil sa takot sa sect master, kanta ni Elder, bakit hindi mo makalimutan, medyo natatakot ako, pero sabi ng sect master, sa pinunong hanggal, kung babalik ka ng walang dala tulad nito ang walang kamatayang Panginoon ay hindi aalisin ang iyong balat. Pagkatapos napagtanto ng pinuno na sila ay darating at ang pawis ay umaagos mula sa mukha ng pinuno at ang portal sa kalangitan ay nagsisimula. Pagbubukas at ilang mga tao ang lumabas sa portal at sinabi ng isang babae na hindi ibinubukod ng mundong ito ang kakaiba. Sa amin mula sa pagpasok at isang makapangyarihang elder din ang dumarating sa lugar na yon at siya. Sabi ngunit kahit ang aming hininga ay hindi napigilan at ni isang dagok ng mga Diyos ay hindi bumagsak sa maliit na nayon na ito. Kakaiba din talaga itong may aura ng isang golden immortal at may higit pa sa isa, at ngayon ay dumating din si Lurang sa lugar na iyon at itinuro ang kanyang daliri. Sabi niya kung sino ang mauunang mamatay, pagkatapos ay kumilos ang elder para salakayin si Lurang. At sinabi niyang kukunin ko ang numero, ngunit sinalo ni Lu ang ulo ng matandang iyon at sinira ito sa isang stroke at tumunog si Lu. Sabi nito ay napakahina at nang makita ng pinuno ang lahat ng Halurang ay nawasak ang elder na iyon sa isang galaw niya.